Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online usapang bukasyon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa gabi pong ito ay ating makakasama ang kasalukuyang pura paroko ng San Antonio de Padua Parish sa San Antonio, Cavite City. Walang iba kundi si Father Ferdinand Leaño. Father Ferds, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi naman sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong imbitasyon. So maraming salamat at muli magandang gabi sa ating audience. No? Upang simulan ang ating online usapang bukasyon, pangungunahan ni Earl ang opening prayer at ang pagbasa mula sa banal na kasulatan ni Carlo. Alalahatin po natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Diyos, umaasa kami sa iyong presensya. Hinahangad namin na manahan ka sa aming piling. Ikaw ang Panginoong nagpakilala sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ikaw ang siyang unang nagmahal sa amin. Ikaw ang patuloy na lumilingap sa gitna ng aming mga pagtatanong, pag-aalinlangan, sa gitna ng aming mga pinagdaraanan. Pinanais naming makatagpo ka sa bawat sandali at pinanais namin na marinig ang iyong tinig. Hindi ka nalalayo sa amin. Kay nasa aming karanasan, kay nasa aming paggising, ikay nasa bawat hakbang na aming ginagawa. Sa gabing ito ng aming pagkikwentuhan, sa paggabing ito ng aming pagbabahaginan, samahan mo kami, Panginoon, at hayaan mo ikaw ay aming mamalas sa kwento ng aming buhay, na bagamat iba-iba, na bagamat tila bagay hindi makakitaan ng kulay, ikaw ang siyang liwanag na magbibigay ng kabuluhan sa lahat ng ito. Basbasan mo po kami sa gabing ito, sampunan lahat ng sa amin ngayon sumusubaybay. Ikaw na nagmamahal sa amin, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, buksan natin ang ating puso't isipan sa pagbasa ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laan po tayo ng sandaling katahimikan. Ang bawat kwento ng bukasyon ay isang karanasan ng pagdama. Pagdama sa pag-ibig ng Diyos na patuloy na nag-aanyaya sa atin upang magmahal din. Sabi nga, ang kwento ng bukasyon ay laging nasa konteksto ng kwento ng pag-ibig. Sapagkat ang Diyos na tumawag ay isang Diyos na nagmamahal. At ang kanyang tinatawag ang nakadarama ng kanyang pagmamahal. Mula sa karanasang ito, ang kanyang minamahal ay magiging handa na ding magmahal. Sa gabing ito, ating mapapakinggan ang isa na namang kwento ng bukasyon.
Ito ay mula sa katauhan ng ating minamahal na panauhin, ang kasalukuyang Kura Paroko ng San Antonio de Padua Parish, walang iba kundi si Father Ferds Leaño. Father Ferds, ang pagkakataon po ay nasa inyo para sa kwento ng inyong bokasyon. Maraming salamat sa inyo, Father Randy, Earl at Carlo, na sa pagbibigay panahon sa akin na marinig ang istorya ng bokasyon. So akin ang sisimulan ito. Ito'y tinatawag kong love story. No? Sa akin, love story ng Diyos, no? Sa akin. No? At ito'y nagsimula, natatandaan ko pa sa pamamagitan ng ulan. Kaya kapag umuulan, ang aking nagiging tugon ay kasiyahan. Masaya ako pag umuulan. Kaya nga nagtataka ako doon sa ibang nariringgan ko na kapag umuulan, nalulungkot, nalulumbay. Pero ako kakaiba. Basta umulan, sumasaya ako. Kahit bagyo yan, no, may ibang dating sa akin. No? No, hindi ko maipaliwanag. Kaya nung binalikan ko yung aking tinatawag na vocation story, ay diyan ko natuklasan na sa ulan ako tinahawag ng Diyos. Tamang-tama, ano? Kasi katatapos lang ng ulan kanina rito, malakas-lakas din, ano? Bumaha ka dito sa kalye. Pero hindi ko inalintana yan dahil masaya na ako kapag umuulan. Yung pag-ulan na yan, natatandaan ko nung ako ay siguro between 4 to 6. No? Ganyan. 4 to 6 years old. At yung sa lumang bahay namin sa General Tria, sa Malabon, up and down yung bahay. Yun sa lola ko Doon sa bintana, malalaki di ba yung bintana nung araw, di ba? No? Malalaking bintana, yung bukas lahat na pag ginanon, yung patulad yan sa kainan ng OLP, pero hindi naman yung kapis, no? Pero malaki yung bintana, no? Na natatandaan ko. At yung tiya ko na nakasama namin, ano, na kapatid ng nanay ko, na nag-alaga sa akin, natatandaan ko na tinawag niya yung attention ko, sabi niya, Ferdy, sabi ko, bakit? Sabi niya, tingnan mo, halika rito, dali. Punta ako doon sa may bintana, doon sa second floor na doon sa bedroom. Namangha ako dahil yung ulan galing doon sa malayo, papalapit, na? Pero sumisikat yung araw. Namangha ako doon. At something happened that even today, no, it gives me much contentment whenever I would remember it. Parang tumigil yung oras, no? It seemed as if time stopped. At namangha ako, parang ang pakiramdam ko lang doon ay nagdasal ako, no? Nagdasal, but I was so young, no? I still would not understand, no, kung ano itong mga ganitong experience. Later lang na sinabi sa akin na it was a religious experience. Feeling ko, parang merong sinabi sa aking assurance ang Diyos, no? Na hindi ko maintindihan. Kasi after that experience, ang mga sumunod na mga experiences ko ay marami na ang pain, mga hurt, na yung would give me bruises in my heart. Naging aware ako ng yung reality ng suffering na nakikita ko sa kapitbahay, na yung maging
bata ka, yung pagkatakot mo, no, sa bawat sabilib, no, doon sa mga nag-aaway, yan, ganyan. Pagkatapos nun, ay, yan nga, no, siyempre, marami kang natututunan, may mga kaibigan ka, barkada, lalaro kayo ng ano-ano, taguan, no, patintero, kahit yung basketball lang diyan sa tabi-tabi, no, nakakalaro ako nito nang lumaki ako wala na, banuna, no. Pero naglalaro ako niyan kasama pa yung kapatid ko. But anyway, to make the story short, yun, naging aware ako na yung may sufferings na kasi pag may namatay kang kapitbahay, may nag-away, aware ako niyan. Pero hindi ko mataliwanag na merong nangyayari sa akin. But also, mas hirap ako noong I was growing up because I was misunderstood. Lalo na ang pagkilos ko, pananalita, hindi naman ako ganong manly. No? I'm quite effeminate. Sa ganong aspeto, bumaba yung aking kumpiyansa. No? Pero later on, nakita ko na it was a gift that God has allowed me. Dahil, though this was a source of pain for me, it became a blessing in disguise. No? Kasi itong pagkawala ko ng kumpiyansa, pagkatakot, which nung kami nagpunta ng Singapore, nagkaroon pa ako ng culture shock, and then the environment sa school, no? Dahil international school, yung American school, di iba na yung kultura, sa another language, di man ako, ngayon ako talaga nag-English, hindi naman. No? So, nagkaroon ako ng sariling mundo ko, no? Where I started reading, no? Yung mga encyclopedias, no? Ng mga magazines. And it was tough, no? Na growing up na, alam mo naman, pag teenager, yung stormy period talaga yan, no? Kaya magkaiba kami ng brother ko. Sa kanya parang he enjoyed it, no? Kasi madali siyang na-assimilate, madali yung niya, he was quite popular also, no? Pero ako, tahimik ako dahil dami kong takot na makaalis sa aking maraming mga questions, no? And that was my life, no? I started becoming an introvert. But in the process, lalo na nagtapos na ako ng high school, I have to go back. But I was not so sure, no? Na kung sabi ko magtutuloy ako ng college na ganito ang feeling. So I actually took a year off, no? And I used it to look at what is happening, no, inside. So it took me that 1 year. Sabi ko, ba't ba ako nagko-complain, no? Sabi ko, hindi man ako handicap. No? Sabi ko, I think I need to go home. Sabi ko, what am I afraid of? Sabi ko, iibahin ko yung aking system, no? Although that time, masakit din sa akin kasi I fell in love for the first time, no? There's this American girl, she was waiting for, but again, sa takot ko, napaka-torpe ko, no? At saka wala na kasi graduating na rin ako. So I did not take the chance anymore to pursue, no, such a relationship because I was afraid to be hurt. So anyway, forward tayo dito sa Pilipinas, di college. So sabi ko, ibahin ko, no, medyo I will be more outgoing. Aba, na-elect nga akong president ng klase, no? Ng first year, tapos vice president ng second year.
Pero na-misinterpret na naman ako, na? May nagalit pa sa akin na ito pa classmate kong babae na, that really hurt me. And then yung iba, pinag-uusapan ako behind my back, no? And then, but God is really so good because He sent me this classmate, no? Naging barkada ko na nasa Amerika na mekaniko din yun, na lalaki, na ilan lang kaming lalaki doon sa klase. And sabi niya, bakit iniiwasan si Ferds, no? So, he started approaching me, sabi niya, sabay tayo, so gano'n. So anyway, he taught me how to become a friend. And he was very honest, no? Kasi humanga ako doon sa kanyang, inamin niya, he was also before, no, with the group who, sabi niya, ay, mali pala sila. Sabi niya, I'm sorry. Sabi ko, why do you have to say sorry? Sabi niya, because I was one of them. Sabi ko, Sabi ko, it's alright. Then we became the best of friends, And those others na ayaw sa akin, eventually became my friends, became really good friends with me, And gano'n na nangyari. Then, nung matapos ako yung nandun sa college, kasi nursing yung pinukuha ko, nursing, kaya kung makinuha nursing kasi nga, if I would not madaling mag-abroad, no? Kung hindi ako magiging doctor, my father would like me to be a doctor, hindi I have something to fall back on. But again, God has His plan. Kasi doon nakita ko yung kahit pala may pera ka, everything, pag mamamatay ka na, no? Nakita ko yung a patient who died, no? And I was there. That really affected me. Then unti-unti sabi ko, something is pulling me na into something else kasi, Kaya nung nag-graduate, sabi ko, I would take another year off. And to make the story short, nakipagkaibigan ako sa labas, nag-gym ako, may mga nakilala rin akong barkada. And then, hindi ko alam naman may seminary, no? Hindi ko alam may seminary sa Cavite, no? And then, just like that, sabi nung tiya kong tiyahin kay pinsan buo ng tatay ko si Susi, sabi niya, bak gusto mong mag-try sa seminary? Sabi ko, okay. No? So, I tried. No? Pero, nalilito ako. Sabi ko, ngayon pa ako tapos na. And then, yun nga, what helped me yung tumunting bukal na when I came there, dinala ko ni Ate Susie, sabi sa akin, brother, sabi ko, I really do not know whether I would say yes or not. Sabi niya, parang ganito yan God is calling you, tapos at the end, sabihin niya sa iyo na, oh, why are you following me? Lord, you called me. Tapos sasabihin niya, no, I'm just joking. Sabi niya, hindi ganun ang Diyos. Sabi niya, you try. So I did. So kumuha ako ng exam sa OLT. Now that time, it was a very remote place. Si Father Tony Rojas, napaka niya. Really, until now, he has become my best of friend. He has really mentored me well. Nung ako'y inanunan niya na interview, sabi niya, okay, what assurance can you give me if I will accept you? Sabi ko, Father, actually, the only assurance I can give you is my willingness to try. And then I cried. Sabi ko, it's really difficult because, I'm already a graduate, no? And yet now I have to start all over again. Sabi niya, yes, the approaching is difficult. No? Sabi niya, what assurance can you give? Sabi ko, none but my willingness to try. And he was quite impressed with my answer. And so he accepted me. And through enough, no? Ang isang naging ko dyan sa OLP, which I would never forget, nung malaman ko yung mga
iskandalo sa simbahan. No, that really affected me and I was so down. So I went to Father Tony. I said, Father, so I told him everything, but he was so at peace and he was so genial. No, sabi niya, first we can never judge, no, because of human frailties. Sabi niya, for some reason or another, may mga ano yan, no, na mga istorya. And then, ang ganda ng ano niya, no? Napakaganda ng pag-ano niya sa akin. At that afternoon, sa sunset na, andun ako sa taas ng tangke. And I told the Lord, Lord, it's not an assurance that this would not happen to me. Parang feeling ko God want me to ask something. No? Sabi ko, ano bang hihingin ko kung ako'y merong hihingin na isa lang? Then I was there for quite a few minutes, not reflecting and thinking. I said, I would like to ask the most important thing. And then it dawned on me, ask for this. And then I did. That was 1993. I said, Lord, this one thing I would ask from you, make me fall in love with you. And that's it. Na nagtuloy-tuloy, marami ding pag ko sa tahanan, marami ka realization because all these modules and yung mga seminars. And lumabas pa ako, no, after 2 years, no? Kasi I was so depressed. No, talaga, I had reached rock bottom. But again, I was fortunate to have mga paring tumulong sa akin, no? Sina Father Manny Colmenar, my spiritual director, then sa tahanan, Father Sharky Brown, no? Si Father Dat Paraiso, si Cardinal Tagle. And alala ko si Cardinal Tagle, sabi niya, okay. Sabi niya, sabi niya, are you praying? I said, yes. Sabi niya, okay. If not, there's nothing that we would talk about. No? So nakita niyang kailangan pinayagan akong lumabas. So I went out, no, for 2 years. So that really healed me, no, in a way. So akala ko after a year pwede na akong bumalik, but si Cardinal sabi niya, first gusto ko mainin ka muna. There's something else that I would like to see happen to you. And then medyo nasaktan ako, no? Sabi ko, gusto ko na bumalik, but hindi pa ako pinayagan. Pero anyway, to make the story short, he was right. At so nagturo pa ako dito sa Cavite City, you remember that, no? And nag-enjoy ako, no? Pero bumalik muna ako sa pagka-nurse, no? Tapos nagpunta ako ng Palawan to be with Bishop Arrigo, no? And then later on, dahil dumating may mother ko, I have to stay. So dito na ako sa Cavite City nagtrabaho. And then parang sabi ko, okay na ako sa labas. No? But again, guided naman ako. I come from time to time. And then ayun. No? Sabi sa akin, okay, you discern. So when I made my decision to come back, I was at my freest moment. But again, meron akong ka-MU, no? Hindi ko masabi. We talk on the phone, I think, for at least 3 hours. No? But anyway, kaya team song namin sayang, sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ngayon rin lang magkakalay. Ayun, gana. But I have no regrets. No? Kasi sabi ko, when going back to my vocation story, yun pa rin siya pa rin ang hinahanap ko, the source of love. No? And then, hindi agad ako na-ordain, no? Kasi muna, nag-undergo pa ako ng sa San Jose, no? Kay the late Father Jesuit priest, no? Kilong yata yun, the other one. I could not remember the name anymore. And then, sabi ko, ano ba itong mga source ng mga issues and like that, no? And then after sabi niya, yung next, sabi niya, well, you can be ordained. Na? Kasi hindi nga ako isinabay, meron pa akong again, umuulan yun, umuwi ako galing Maynila. Na? And, I got ordained, and now it's been 15 years. At
can I say, ngayon, sakitin na ako ba? There's so much learning. But I have not changed my prayer now. It's still the same. That I fall in love with the Lord. No? And palagay ko unti-unti nang nangyayari. No? Unti-unti na. I think more or less that's in a nutshell my vocation story. Maraming salamat po, Father Perds, sa unang bahagi ng inyong pagkukwento tungkol sa inyong bukasyon. No? Earl and Carlo, napakahalaga na makita natin ang karanasan ng pagtawag ng Diyos sa larangan ng pag-ibig. No? Siyempre, yung sa una, kapag ang mga bagay na nasasaksihan natin sa paligid natin ay tunay na nagiging mapanghamon, mga sitwasyon, pagkakataon, dulot na rin ng maraming mga pangyayari. No? Kuminsan napapatanong tayo, no? Para saan na ba ang buhay natin? Para kanino na ba ang buhay natin? No? At nakakatuwang isipin dahil sa pagbabahagi na ibinigay sa atin ni Father Perds, naging napakalinaw na ang Diyos ay nangungusap sa maraming pagkakataon sa buhay natin. Nandyan yung karanasan sa panalangin, nandyan din yung karanasan sa larangan ng mga tinatawag nating religious experiences o karanasan natin sa Diyos, maging yung kwento ng ulan, no? Na binabahagi at kinukwento ni Father Perds sa atin. At hanggang sa paglipas ng panahon, hanggang sa maisipan niyang pumasok sa seminaryo, kung saan nga kanyang nasambit na yung kanyang willingness to try. No? Yung, kumbaga siguro sa termino natin, sa wikang Pilipino, yung kakayahan natin na subukan, magbaka sakali, at tingnan, at maging bukas sa larangan ng marami pang pagkilos ng Diyos sa buhay natin hanggang sa tayo ay unti-unting mahumaling at maakit sa Kanya at tayo mapamahal sa Diyos na ito na walang sawang tumatawag at nagtitiwala sa atin. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. We would like to thank Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sasanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan. Hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sa palad mo ilalaan. We would like to thank our following sponsors: Omeya Jozam, authentic Japanese cuisine; Ant's homemade crunchy chili garlic;
Mama's Special Yema. Taste the sweetness of Mama's Special Yema. Blessing Seminary Bake Shop. A taste of heaven. MRS Flower Shop. Your one-stop shop. GS Barber Shop. Cut Shave Pomade. Eman's Food Products. Rex's Drinks. Knox Cafe. Grace S. Ramos Furniture House of Decor. Talieres de Magdala. KKK Tapsihan. Luisa and San Bake Shop. Place Hook Computer and Printing Services. Express City Tours Travel Services. Thank you for supporting our social media ministry. God bless you. Nagbabalik po tayo sa ating online usapang bukasyon with Father Ferds Leaño, ang pura paroko ng San Antonio de Padua Parish sa Cavite City. Sa pagkakataon pong ito, matapos nating mapakinggan ang kwento ng kanyang bukasyon, ay magtatanong ang ating mga kasama na sina Earl at Carlo sa ating panauhing pari. Mauna si Earl. Magandang gabi po, Father Ferds. Yes, magandang gabi din ulit. Nakabahan po ako, no, kasi nung sa Kristan po ako, elementary pa lang ako, nakatingala lang po kay Father Ferds na ganun sa dati sa silang, no? Hindi ko po akalain na makapasok din po ako sa seminaryo. Baka isa po kayo sa dahilan. Father, simple lang po yung tanong ko, no? Kanina ko kasi ay binabanggit nyo yung para bang hindi kayo malayo na dun sa sufferings na nararamdaman ng iba. At the same time ay karanas din kayo ng mga sufferings sa sarili niyong buhay. Ay looking at the whole picture of seeing suffering. Ano yung sinasabi sa inyo ng Diyos? No? O masasabi niyo na para bagang ipinapabatid sa inyo ng Panginoon sa karanasan ng suffering na ito na binabanggit niyo po sa amin kanina. Alam mo yung suffering, we cannot get away with it. It is part of our existence. Bahagi yan ng buhay. Kaya po ang ibig lang natin ay masaya na buhay, niloloko natin ang ating sarili. Kaya dito makikita mo ang Diyos na ito na nagpakasakit. Bakit? Para hindi tayo makareklamo na hindi niya alam dahil siya'y Diyos kung ano ang paghihirap. Pero dito binago niya ang pananaw natin kung tatanggapin natin yung kanyang halimbawa at itinuro. Kaya nga itong krus ay daan talaga sa kalayaan. No? Nakakatuwang isipin na gagamitin itong Diyos, itong daan, the way of the cross, para sa kaluwalhatian din. Kaya totoo yan, ano? Yung sinasabi, there will be no Easter without Good Friday. Without the crucifixion. There's no Easter without the crucifixion. There's no resurrection without the crucifixion. Kaya dito ay magpaubaya lang. At ang dami-daming istorya, lalo na ngayon na mas matanda na ako, marami akong nakasalamuhan na iba-ibang istorya ng buhay, na may bahagi ng mga sakit. Makikita mo kung papaano nakabangon, kung paano nabago ng mga paghihirap na ito, no? Kaya hindi ko na nga lang dala ng time constraint, no? Na nabanggit yung iba-iba pang mga sufferings, no? Katulad ng
ng pagiging broken family, etc., etc. Eh, ano yan? No, merong sinasabi sa atin na manatili. Pero ako takot sa suffering. No, talagang I struggled years, no, before I could embrace the cross. I was always complaining. But somehow deep inside, whenever I am so low already and down, pag-uulan, no? Pag-uulan, nag-iiba yung pakiramdam ko kasi yung assurance ni Lord. Don't worry, no? Don't worry. At naintindihan ko lang yan after my 30-day retreat. No? Naintindihan ko lang ibig sabihin ng yung mga kinatatakutan ko, no? Na hindi, sasabihin ko, ganun lang, no? At masasabi ko rin na, oh my God, no, it took me all these years, no? No? Na lumalabas sa dream ko. Pero yun nga, no? Na ang buhay pagpapare, ha, hindi yan, if you are going to be a priest and you just want conveniences, you just want the easy way, is not for you. No? Suffering would be part of it. And the cross, we cannot get away with it. No? Maraming little crosses, no? Minsan, hindi naman big cross lang, na gano'n, no? Kung hindi small, no? Small crosses, nagkakalat dyan. So, yun, pag nabago yung perspective, maiiba ka rin. Kaya kay St. Paul, na anuhan ko yan itong siguro mga almost a year ago, no? Naintindihan ko yung sinasabi ni St. Paul na prayer, Lord, take this away from me. But the Lord would always say, would always reply, no, my grace is enough. No? For in weakness, my power becomes more manifest. No? At yun ang tagal ko bago naunawaan, naintindihan. Na, oo nga naman, even a minute amount of God's grace is enough to tide us over. No? So, ngayon, pag sinabing babaguhin ko ba yun, aalisin ko yung mga sakit na iyan sa buhay ko? Definitely, I would say, no. Kasi without those sufferings, those pains, those humiliations, those hurts, I would not be the person that I am now. How I wish I could have avoided, no? Pero, in the end, nagpapasalamat pa rin kasi it's really, no, malaking pagtuturo sa buhay. Maraming salamat po, Father. No, una po ay yung katulad ng sinabi yung ulan, no, para bang napapakanta ko tuwing sinasadya yung ulan, no, yung title na yung kasabay ng ulan, bumububos ang iyong ganda. No? Sabay rin ng hangin kumakanta. Yes. Maaari bang huwag ka nang lumisan pa? No? Sa piling ko lumisan pa hanggang ang hangin ulay tumila. Mga kapatid, pwedeng i-treat natin ang ulan na mga luha, no? Pero ang ulan din ay simbolo ng biyaya. No? At marami ho sa atin ngayon ay nakakaranas ng depression, no? Stress, ng anxiety, at marahil hindi lang po tayong mga laiko, no? Marahil maging ang kaparian ay nakakaranas din ng ganito, at marahil ay may mga pari po tayo na nanonood, no? At sa mundo po ngayon na may kultura tayo ng Lazada at Shopee na we click and we get, no, easily, sa buhay po natin, sa katotohanan ng buhay natin, ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi lamang simpleng click and get. No? Pero ang relasyon na ito ay isang relasyon ng engkwentro, relasyon ng pagdadalisay, no, sa ating sarili. Ito ay isang relasyon na pinapanday tayo, no, tulad ng ginto sa apoy, sabi nga ni Jesus. At katulad ng sinabi ni Father,
yung dalangin niya ay magkaroon ng malalim na relasyon kay Jesus. Tulad sa yung kwento ng Quo Vadis, no? Kung alam natin yun, no? Yan ni San Pedro, saan ka pupunta, Panginoon? Quo Vadis, Domine. Pupunta ako sa Roma para ipako ulit. At hindi humiwalay sa paghihirap ng mga sinaunang Kristiyano. At marahil ganun din, no? To fall in love with Jesus is to embrace the cross. Like St. John of the Cross, no? And to fall in love with Jesus is to embrace suffering, not only to embrace good days, no? But even rainy days, no? At marami pong salamat, Father, sa inyo pong nakaka-inspire na pagbabahagi sa amin. Salamat Earl and Father Birds. Dako naman tayo ngayon sa katanungan ni Carlo. Magandang gabi po, Father Ferds. Yes. Kung si Kuya Earl Good evening. po ay sakristan noon, ako po ay musmus na bata pa lamang. Noong kayo po ay na-assign dito sa Mendez. Father, kanina po nababanggit po ninyo na habang nasa seminaryo ay naging mulat kayo sa mga sugat ng simbahan. Sa kabila po ng mga sugat na ito, ano po yung nakapagpanatili sa inyo na patuloy na tumugon sa tawag na maglingkod at ialay ang buhay, ang sarili sa simbahang ito? Because I love the church. And, you know, pag andun ka na, natutuhan ako rin sa ibang pare, no, na nakita ko rin na hindi rin, we cannot be judgmental and we cannot just reject those, halimbawa, yung mga gumagawa ng hindi tama. No? In the end, iba pa rin yung brotherhood na nananggid dyan. And iba-iba ang pain, no, ng mga kaparian. Yung iba nakakapagbigay ng scandals, no? Talaga nakaka-turn off. But in the end, you get to have compassion. Kasi ako nakakandang ko ay kaya minsan din ako ma-attend ng mga ganito, ganyan, na mga gatherings ng pare kasi parang may pagkakataon na turn off na ako sa ibang pare. Na minsan ang source ng pain mo, kapwa pare. But I also learned from other priests, no, in the process na no, you should not withdraw, no, from dito do sa kapatiran, no? At maintindihan mo, no one can understand you kung hindi yung kapwa mo rin. And this is really a challenge, no? Na kung hindi man nagsasabuhay yung iba, pagdasal, no? Pagdadasal natin. At yung sa sarili mo na nakita mo na ako, na-realize, I myself am not perfect. No? I have made many mistakes. I have hurt people in the process. No? But now, I feel no, much better. No? Kasi with all the experiences, parang naano mo na, napag-reflectan mo na, natutunan mo yung lessons na in the end, what is important is really to be faithful now to the Lord. And when you are faithful to the Lord, you will stick now to the church. Kaya ngayon pag nakita, masakit, no? Pag nakita mong tinutulig sa ang simbahan. No? But in the end, that is part, no, of the cross. Pero naniniwala ako dahil the Lord has tried them, no? The church is also being brought into purification stage, no? Kaya maraming pinababago. Kaya ngayon nga, pag nakakakwentuhan ko yung mga yung sa mga vocations na mga directors, no? Itong sa seminaries, talagang kailangan baguhin na pag kami nag-uusap ng mga ka-contemporaries ko, no? May mga bagay na iba na yung panahon nyo sa panahon namin, no?
So, how 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 to adjust na itong naging pandemic na ito, really, it's something that we never expected would happen. Ano? It has shaken the church to the core. No? Nung mag-lockdown, walang misa, no? Everything is affected, no? Yung ano ng simbahan, no? Lahat, financial, yung programs, everything. And then you realize na minsan nagrereklamo tayo, no? Kasi akala mo pagod ka na, and then with this, you realize na, oh, no? Much better na to do something than doing nothing. Kaya nga, during this pandemic, it was really so depressing. No? I myself experienced that. But what I did was, again, I went back to the basic. No? I started praying. I thought I was already praying, no? Only to realize that I have not been praying as much as I do now. Kasi wala ka na magagawa, hindi ka makalabas. No? Hindi ka makapunta kung saan-saan. Kita mo, naghihirap lahat. You're limited. What are you going to do? Pray. No? Pray. And I realized na, oh my God, no? Parang, ako mismo parang naiiba. Parang siguro yun na magiging normal sa akin na I don't think I would go back again to the old normal, no? Maraming salamat po, Father, sa inyong pagpapahagi. Maraming salamat po muli sa pagpapaalala sa amin na ang bukasyon ay isang kwento ng pag-ibig, isang karanasan na mahalin at magmahal. Tulad ng pag-asa na dala ng ulan, ang kwento ng pagtawag ay isang pagtingin ng mayroong pagkamangha sa pagkilos ng Diyos sa bawat isa, sa kabila ng mga sufferings at bruises ng buhay. Totoo nga po, ang ating kahinaan ay maaaring pagmulan ng biyaya kung papaanong sa paraan ng pagtawag, pinagiging data tayo ng Diyos sa kabila ng ating kahinaan. Sa mga sugat, nakikilala natin kung sino tayo at sino ang Diyos na tumatawag sa atin. Nakakatawa po na sa inyong pagbabahagi, naalala ko po ang katotohanan na sa ating pagiging sugatan, nagkakaroon tayo ng pagkakataong ibigay ang sarili sa Diyos na humihilom, na tumatawag nang sa gayon ay maging kaisa sa sugat ng iba. May biyaya rin ang sugat dahil naroroon ng paghilom at anyaya sa mas malalim na pagtugon upang magmahal. Kaya nga po ng isang awitin, Jesus, hilumin mo ang aking sugatang puso, ng aking maako ang kapwa ko kasing bigo. Salamat rin po sa pagpapaalala sa amin na ang pagtugon ay magiging mas makapuluhan kung tayo ay nagiging bukas at yung willingness sa malikhaing paghuhubog ng Diyos. Sa kabukasang ito, nagiging malay tayo sa higit na maraming karanasan ng pag-ibig. No? Na ang pag-ibig ay kamanghamanghang karanasan to fall in love with God. And the essence of being a true disciple is to fall in love with the Master. Maraming salamat po muli, Father Ferd, sa pagpapahagi ninyo ng karanasan at ng inspirasyon sa amin sa gabing ito. Thank you. Thank you so much. Salamat Carlo and Father Perds, no? Carlo Earl and Father, alam po ninyo, no? Habang ako ay nakikinig sa pagpapalitan ninyo ng tanong, sagot at pagninilay, no? Siguro isa sa karanasan kapag tayo nakakarinig ng kwento ng pag-ibig ay yung kinikilig tayo, no? Siguro may buhayin ng mga kabataan ngayon sa tuwing kayo nanonood ng mga love stories or mga films na tungkol sa pagmamahalan ng mga magkasintahan, no? Mayroong kakaibang kilig. No? At ano ba ang kilig? Ang kilig ay karanasan ng mayroong nabubuhay, no? Mayroong nabibigyan ng pansin, at mayroong
na paglalagyan ng ating kamalayan. No? Yung ikaw ay mahumaling o ma-inlove sa isang tao, no? Bawa lalaki sa babae, no? Ay mayroong ganong klaseng kilig. Pero siguro lalo na kapag ikaw at ang Diyos. No? Yung alam Yes. ng kwento ng pag-ibig. No? Mapapansin po ninyo, no? Simula pa kanina nakikinig tayo sa mga pagbabahagi ni Father Bird sa atin. No? Hanggang sa nagtatanungan na nga po kasama ng aking mga kasamahan. Isa sa patingkad na karanasan ay kung paanong kumilos ang pag-ibig ng Diyos. No? Una po, yung katotohanan na ito pong buhay na niyayakap namin bilang pari, no? Ay isang katotohanan na kalakip ng aming niyayakap ay ang krus ni Jesus. No? Minsan po, Father Birds, may nagtatanong sa akin, madali po bang maging pari? At ang sabi ko sa kanya, ang buhay na ito ay laging pag-aalay ng sarili. No? At alam natin na sa larangan ng pag-aalay ng sarili, ito ay laging may kalakip na sakripisyo, may kalakip na pagpasan sa krus at paglimot sa sarili. No? Kaya mo ba yun? Sabi ko dun sa nagtatanong sa akin, mahirap po pala. No? Pero ang sunod kong sagot ay, pero doon namin naranasan ang pagmamahal ng Diyos. At doon niya kami patuloy na inaanyayahan. Mga kapatid, ang katotohanan ng bukasyon ay ang katotohanan ng pagyakap sa krus ni Jesus. Hindi po ba't ang buhay pag-aasawa ay bukasyon din? At kalakip ng buhay pag-aasawa ay ang pag-aalay din ng sarili, ang sakripisyo, ang kamatayan sa sarili, no? Para sa pagtataguyod ng samahan ng mag-asawa at sa pagtataguyod ng pamilya. Ganon din po ang pagpapari ay isang bukasyon kung saan mayroon ding pag-aalay ng sarili. Kaya nga kanina sinasabi po sa atin ni Father Birds na bahagi ito. Kung minamahal natin ang Diyos, dapat maramdaman din natin ang pagmamahal na ito at ipadama rin natin ang pagmamahal na ito sa pamamaraan na ipinakita sa atin ni Jesus kahit ang pagyakap sa ating mga krus at pag-aalay ng sarili. Ikalawa, ang nagpapanatili. Malinaw po na ibinabahagi sa atin ni Father Birds kung meron man nagpapanatili sa kabila ng maraming mga hirap, sakit, skandalo o mga nababalitaan natin sa kasalukuyan. Yun ay ang pagmamahal natin sa Diyos at sa Kanyang simbahan. Ito yung karanasan na kung saan ay hindi lamang tayo mapapawi o mawawala sa karanasan ng pagpapahalaga sa simbahan dahil meron tayong mga naririnig na sugat o kaya karanasan ng pagkadismaya o pagbagsak at karanasan ng kawalan ng pagpapahalaga, kundi yaong tayo ay nananatili dahil alam natin, dulot natin ay yung tinatawag na positibong kaibahan sa kasalukuyan. Ang buhay po ng pagtugon sa bukasyon ay laging nasa konteksto ng pagsisikap. May pagsisisi sa kasalanan at mayroong niyayakap. Pagsisisi, pagyakap, pagsisikap. At sa tuwing mayroong pagsisikap, ang isang taong tinatawag, doon niya nagagawang makatagpo ang Diyos na kanyang minamahal. Ang bawat pagtawag po ng Diyos ay sa kanyang paraan lamang. Kilala po ng Diyos ang kanyang tinatawag. At kalakip ng kanyang pagtawag ay ang katotohanan. Gaya ng sinasabi niya sa maraming tao na nag-alay ng sarili, higit ang aking pag-ibig kaysa sa iyong mga kasalanan, kaysa sa iyong mga sugat, kaysa sa iyong mga kahinaan. Mga kapatid, kung ito ay pagtawag ng pag-ibig, sino tayo para baliwalain ito? Hindi po ako tutugon sa isang taong tatawagin ako sa kapahamakan.
Hindi rin po ako tutugon sa isang taong tatawagin ako patungo sa kasamaan. Tutugon ako kapag ako'y tinatawag sa pag-ibig. At yun po ang naranasan namin sa Diyos na patuloy na umiibig. Maraming salamat po, Father Ferds, sa inyong pakikilakbay sa amin ngayong gabi. At sa pagkakataon pong ito ay nais naming ibigay din sa inyo ang pagkakataon para sa ilang mga pangwakas na mensahe na nais po ninyong ibahagi sa ating mga manonood ngayong gabi. Maraming salamat muli, Father Randy, at kay Earl at sa kay Carlo. Maganda yung aking naging pagbabahagi na maibibigay ko lamang na panghuling pananalita sa inyo ay manatili, no? Manatili na magtiwala sa Diyos sapagkat siya'y makapangyarihan, siya'y nakakaalam ng lahat at hindi ka pababayaan kailanman. Kaya ang Diyos na ito, no, kapag tinugon natin, sineryoso ang kanyang pagtawag, tayo mismo magugulat. No, dahil kakaibang uri na pag-iral, no, ang magaganap kung tayo magiging bukas sa pagpapanday ng krus. Kaya ang aking panalangin, no, sa lahat naman nakikinig at doon sa mga nagbabalak ay manatiling simple, no, sa lahat ng aspeto ng buhay. Huwag gawing komplikado ang buhay. Maging masaya sa bawat biyaya na meron at dumarating, no, at maging ikangay bukas, no, sa kilos ng Espiritu ng Diyos kung saan tayo ay ikangay hihilahin. At aminin natin, hindi natin kayang lahat. No? We have our limitations. Yung pag-amin ng ating kahinaan, ng ating kakayanan, magugulat tayo dahil ipadadala ng Diyos ang mga magiging katuwang natin para tayo'y tulungan. Ay sa totoo, isang napakagandang ikay-uri ng magiging ugnayan, no, na pamilya, na kapuso, kapatid, no, na namamagitan. At yung pananaw mo sa buhay, maiiba. Kaya sana ay sa dami ng nagangyari ngayon, magbigay panahon naman, no, sa pagninilay. Tingnan, ano ba ang sinasabi nito? No? At kung tayo lahat ay magiging seryoso, malaki ang maiaambag natin sa pagbabago. Tama na ang mga bangayan, tama na ang pagsusugatan, no? Tama na ang lahat ng uri ng awayan, no? Ang mga galit, isang tabi na yan, no? Magpaubaya tayo sa Diyos. Maraming salamat po, Father Ferds. No? Nakakatuwa na sa pangwakas na mensahe sa atin ni Father Ferds, nag-aanyaya siya patungo sa pagtatapos ng anumang uri, ng anumang pagsasakitan at pag-aawayan. No? At alam natin ang tugon sa lahat ng ito ay ang pagpapaalam ng pag-ibig na naranasan natin sa Diyos para maipadama din natin sa kapwa natin. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, paglilinaw at nais na magpagabay, pinapaalala po namin na binubuksan ang ministry sa pagtataguyod ng bokasyon ng Diocese ng Imus, ang tinatawag na online accompaniment, kung saan ang mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga madre, ay bukas na makilakbay sa inyo sa pamamagitan ng kasalukuyan nating sitwasyon
via online. Mangyaring mag-message po lamang kayo through private message sa Bokasyon Kung Tawagin page, sa Ministry ng Bokasyon Facebook account, upang sa gayon kayo ay magabayan at maalalayan at masagot ang inyong mga katanungan sa kakayahang mayroon po kami. Pangalawa ay sinisimulan na rin po natin ang tinatawag na online search-in program para sa mga kabataang lalaki na nagnanais na pasukin ang buhay seminaryo. Sa kasalukuyan po ay mayroon na pong group chat ang lahat ng mga nagdi-discern o nagninilay at nag-iisip sa pagpasok sa seminaryo, at ito ay nananatiling bukas, lalo tigit para sa mga kabataan na magsi-senior high school o kaya na may magka-college o kaya na may tapos na ng college. Ang atin pong tanggapan sa ministry sa Bokasyon ay patuloy po na bukas para po sa inyo. Kaya para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan po lamang ang ilang mga contact numbers at gayon din ang ating mga Facebook accounts para po kayo ay maalalayan at magabayan. Sama-sama natin ngayon tapusin ang ating usapang bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa biyaya na kaloob mo sa amin ngayong gabi, kung saan naramdaman namin ang iyong pagmamahal sa pamamagitan din ng kwento ng bokasyon ng aming panakuhing pari. Tunay nga po na ang iyong pagtawag ay laging nasa diwa ng pag-ibig. Kaya mula sa karanasang ito, sino kami para hindi tumugon? Ngunit batid po namin na kami ay may kahinaan, may kakulangan, at mayroong limitasyon na nagdadala sa amin para kami mamuhay ng may kababaang loob at patuloy na umasa sa iyong awa, biyaya at pagmamahal. Naway dulutan mo kami ng mga biyaya na aming kinakailangan upang sa gayoy magawa naming makatugon sa iyong panawagan sa amin. Patuloy ka pa nawang magsugo ng mga kabataang lingkod na magiging bukas sa iyong paanyaya patungo sa isang ganap na paglilingkod at pagmamalasakit, lalo tigit sa sambayanan. Ang lahat ng ito ay nihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Father Ferds, at hanggang sa muli po, makakaasa po kayo sa aming mga panalangin at suporta. Salamat, maraming salamat. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, mayroong bokasyon kung tawagin. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Manaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. And stay with Jesus. Amen. Love. Bokasyon. Maraming salamat po and magandang gabi sa inyong lahat. Salamat, Father Ferds, Earl, and Carlo. Salamat din. God bless you all. We would like to thank our following sponsors. Omeya Jozam, authentic Japanese cuisine. Aunt's homemade crunchy chili garlic. Mama's special yema. Taste the sweetness of Mama's special yema. Blessing Seminary Bake Shop. A taste of heaven. MRS Flower Shop. Your one-stop shop. GS Barber Shop. Cut Shave Pomade. Eman's Food Products, Rex's Drinks, Knox Cafe, Grace S. Ramos Furniture House of Decor, Talieres de Magdala, KKK Tapsihan, Luisa and San Bake Shop, Place Hope Computer and Printing Services, Express City Tours, Travel Services. Thank you for supporting our social media ministry. God bless.